Buntis ang nakatatandang kapatid ko nang mangyari ito. 7 buwan na at galing kami sa probinsya, sa baryo kung saan walang ilaw sa kalsada. Tahimik na tahimik kapag gabi na. May bagong kapitbahay kami noon. Magandang babae, mahinhin, laging nakangiti. Pero may napansin ang lola ko. Tuwing hapon, umaalis ito at bumabalik bago mag-alas 5 ng umaga. Balisa, parang pagod na pagod at ayaw nitong lumapit sa asin. Minsan, inalok namin ng sinaing na may toyo't kalamansi. Umiwas siya na parang nasusunog. Bantayan mo ang kapatid mo, bulong ng lola ko. Lalo na ngayong gabi, walang buwan. Ating gabi, may narinig akong pag-aaspas. Hindi ibon, mas malaki. Parang malaking tela na pumapag-aspas sa hangin. Paikot-ikot sa bubong namin. Sumilip ako sa bintana at doon ko ito nakita, nakalutang sa hangin kasing taas ng puno ng niyog. Babae, pero kalahati lang. Hati siya sa baywang. Nakalawit ang mga bituka sa ilalim, kumikinang sa madilim. May 2 malalaking pakpak na parang paniki at ang dila niya mahaba, manipis, parang sinipit ng maabot hanggang sa bintana ng kwarto ng kapatid ko. Hinahanap ang tiyan nito. Hinahanap ang sanggol, ang manananggal. Naalala ko ang itinuro ng lola ko. Tumakbo ako sa kabilang baryo kung saan iniwan niya ang ibabang katawan ng babae. Nakatayo, walang kalahati, sa likod ng mga puno. Binuhusan ko ito ng asin at bawang gaya ng sinabi niya. Dahil kapag hindi na makabalik ang itaas sa ibaba bago sumikat ang araw, mamamatay ito. Kinaumagahan, natagpuan ang bagong kapitbahay namin sa gilid ng bukid. Patay, nakatingala sa unti-unting sumisikat na araw na hindi na niya naabutan. Kaya kung may bagong kapitbahay kayong umiiwas sa asin, umaalis kapag dapit hapon at bumabalik bago mag-umaga. At kung may buntis sa bahay ninyo sa gabing walang buwan,